concerns po natin. At the same time, sa kaliwa ko po ang Colonel Pilla or you call June, spokesperson of Forces of the Philippines, para naman po magbigay din ng mga impormasyon as regards doon sa mga ginagawa po ng ating Armed Forces of the Philippines. Sa pangalan ko po, on behalf of the Security Task Force, APEC Security Task Force, ang amin pong ipapakita po ngayon, unang briefing po, with regard doon sa mga ginagawa po ng Philippine National Police para naman po sa kapakanan ng ating mga kapulisan. Dahil sa ngayon po ay nakikita po naman natin na ang ating mga kapulisan na nakadeploy, but of course, kinakailangan din na ilang welfare din ay natin. Meron pong mga kami ipapakita na despite sa ganitong massive operation ay ang panuan ng Philippine National Police ay tinitingnan din po ang kapakanan ng ating mga kapulisan. Una-una po is ito nga po yung deployment and best practices. Ito po ay sinimulan ng ating ang mission po dito, of course, is to facilitate effective and efficient security deployment by ensuring the health, moral, and well-being of its personnel on the ground. Yan po ating tinitingnan dahil sa isang linggo, nakadeploy pong ating mga kapulisan. Kaya nga, una-una po doon is nagkaroon po kami ng mga flu vaccines na binigay po sa mga lahat ng involved po ng Security Task Force. Of course, ang vision po natin dyan is to provide service and performance, of course, with no excuse and complaints. Ito yung tinitingnan natin para pagdating po ng panahon ay wala pong sa ating mga kasama magkakaroon po ng kanilang reklamo pagdating po o pagkatapos ng operations nito. Nagkaroon na po tayo ng mga experiences ng nakaraang pagbisita sa atin dito ng Santo Papa at meron po tayong nakitang mga lessons learned doon. Kaya in-improve po natin itong mga ganitong bagay. Of course, yung kino-consider po natin yung hygiene ng ating mga kasama, kaya nagbibigay po tayo ng mga toiletries, shampoo, bath soap, toothpaste, at iba pa. Sa Region 1 po, meron po silang best practices na ipapakita namin through the Regional Commander, Regional Director, Police Chief Superintendent Erickson Velasquez, at ito yung ginawa nila. Of course, kinonsider nilang health, kaya nagbigay sila ng mga medisina, first aid kit, saka face mask. Sa communication naman, dahil gusto nilang lahat ng mga kapulisan ay magkaroon ng communication sa isa't isa, kaya nagbigay din po sila ng mga cell cards. Again, ating mga kapulisan, of course, nagtatrabaho, kinakailangan ng maayos ang pagkain, ay collocated doon sa lugar may sarili po silang caterers. And sa housing naman po, meron silang special accommodation and billeting facilities especially for female members. Yan po ang mga pictures po ng ating ng Region 1, Regional Director mismo, na nagbibigay po ng mga kits sa mga dineploy po ngayon dito sa Metro Manila. Yan po ang mga kababaihan at naglalagay po at nagdi-distribute ng kanilang mga kits, distribution of toiletries. Mobile phone cards, medicines, first aid packs, face masks. Yan, ang catering po is located po, pinakamalapit na doon sa deployment area po nila. To avoid delays po is guarantee freshness of meals, yung pagkain is malapit po ang catering po ng kanilang mga tropa. Yan, of course, maliban pa doon sa pagdi-deliver, bago ibigay po ito ay nagkakanda po ng inspection din para masiguro na sure po na safe din po yung mga pagkain. Again, one of the sites, yung Intercon parking, food inspection. And ito na po ang food distribution para masiguro po na ang lahat po ng mga kasamahan po sa kanilang rehiyon ay nabibigyan po ng tamang pagkain at tama sa oras. Again,
tayo din ay kinukonsider natin ang concerns po ng ating mga kababayan dito sa mga nagaganap po na APEC activities. Kaya ito po yung hotline na ibibigay natin just in case meron tayong mga kababayan na may concern po dito. APEC Public Assistance Hotline numbers. You can call these numbers 0949-726-0082 and for subscribers 0906-16-3615. Sa atin naman sa mga media na concerned din, sometimes miscommunication is ito yung hotline ibibigay natin just in case may injury and you want to take some pictures or videos on some events, is pwede nyo itawag dito para natin sa ground. Pasensya na, Jerg, at late ang aking reply sa iyo. Balik. Ay mali. Sandali may public assistance. Please kung po pwede po ay paki-disseminate na lang po sa lahat po ng media outlet so that hindi ito. Sir, so anybody can transfer po na Bakit? Oo. Yan. Tama po yun. Kung sino po yung mayroong concern po sa atin, sa may problema po sa APEC, then can call this number. Ang hiling lang po namin is yung pong concern po ninyo ay valid concern. Huwag naman po natin itong paglaruan dahil po ito po ay importanteng numero na actually po nating autoridad at consider lang po natin ang dapat ay proper response or proper valid complaint yung inyong ipapadala para hindi naman po ma-divert yung attention ng ating mga puwersa sa ground. Sir, valid complaints line. Valid complaints such as or concerns or information such as number 1, kung meron po kayo nakikita mga suspicious activities, suspicious persons, anything that would be detrimental sa ating operations, pwede pong itawag dito. Makipagtulungan po sa atin. With regard to traffic concerns, that is why the reason why we have with us the Director of HPG, General Gunakaw, sir, can brief us on some updates with regard to traffic concerns. Bakit? Okay. Sir, magandang umaga po. Sir, may mga kumakalat po sa social media ngayon. Sabi niyo may beauty, nakita natin maganda, no? Pero may mga natutulog daw sa car park ng mga tropa na kumalat po sila ng picture. Bakit po yata hindi ba rin ako, sir? Meron tayong paiba-ibang billeting areas sa Ian. Meron sa Quirino Grandstand. Actually, it's already featured dyan sa Philippine Star na nakalagay nga dyan. Meron doon sa Rizal Stadium. Kumbaga marami po mga billeting areas because we cannot really accommodate the numbers of our personnel on the ground. Nevertheless, ang iba dito is kanya-kanyang billeting. On the part of Region 1 lang is nag-initiate sila ng, kumbaga, initiative nila yon. And pinakita nila sa ibang regions that they should also follow this kind of practices so that they will follow. But again, meron kasing area din na hindi kaya yung accommodation. At the same time, dito yung sa Quirino Grandstand and other areas is that provide or to initiate or the purpose of which is to have a fast immediate action on the part of those employed, especially sa civil disturbance. Ito po ay, kung makikita nyo nga po is ang ating mga kapulisan sa kanilang pagbabantay
Sila ngayon kami ngayon naka-full alert. Nakasakripisyo po ang lahat ng ating mga kapulisan, konting sakripisyo, malayo sila sa pamilya. Ito po mga sakripisyong ginagawa ng ating mga kapulisan para po sa mission natin na ang ating mga kababayan, ang ating mga bisita ay masiguradong safe and secure during the event ng APEC. Ito ay mga konting sakripisyo na of course man din ay nararanasan. Yung pong pinakita namin sa kanila, sa inyo kanina, isa to sa gawa ng mga regional commanders to ensure na yung mga tao nila na pinadala nila as augmentation po dito sa Metro Manila is well taken care of. But again, meron din po mga areas nga dahil nga hindi ma-accommodate lahat sa isang lugar is kagaya ng Quirino and other areas is ating mga kapulisan po ay doon nga po sila naka-assign. Follow-up lang, sir. Meron bang standard billeting na sinasabi para sa kanila? Alam naman natin, sir, mga dating mga PCA, mga pulis sila ngayon, sana yung mga sakripisyo, pero na-consider ba na meron talaga silang tutulugan na hindi parang tabi-tabi na kung saan-saan na lang? Meron tayo, Ian, actually yung stadium, Rizal Stadium, yung HK Plaza, but again, because of yung napakalaki nga ng pwersa, yung isang lugar na yun hindi ma-accommodate ng ating nung place na yon. But also doon sa deployment kasi kino-consider na natin yung proximity kung saan sila dapat i-deploy. And that is the reason why hindi rin basta-basta mo siya ilagay sa building na yon because yung deployment nila could be on another place. Ang consideration din natin dito is one, of course, kung saan sila malapit ang deployment so that yung movement nila from one place to another is mabilis. Again, ito po ay sakripisyo ng ating mga kapulisan na no less than ang ating pong Secretary ng Interior Local Government, the Honorable Sinen Sarmiento po ay napansin po ito. Kaya nga po, some of the best practices po ng Region 1 ay sa ngayon po ay gagayahin din po ng ibang regions. Yes, Janet. Kasi yung region mo parang meron silang cards, tapos may building sila, may mga caterers. Paano ba yung pondo ito, sir? From saan kinukuha? Hindi ba galing sa national? By region ba yung pondo na gagamitin ng Yung pondo po ay APEC funds. Pero po ito po ay nakadistribute po sa kanilang mga commanders. The commanders themselves will be the one to distribute among or kumbaga spend it in a way na for operations para po sa kanilang mga personnel. Meron pong dedicated na funds po doon, but again, it is to the unit commanders involved that will handle the funds. Yung part naman ng Region 1 is that meron siyang mga kumbaga inisyatibo na even beyond doon sa kanyang pondo na sa tingin niya ay kahit konting makakontribute siya ay ginawa niya. Sir, initiative yun ng Region 1. Paano yung iba? Actually, meron pang iba, France, yes. Yung Region 2, meron din. Pinakita lang namin yung sa Region 1 because sila yung parang pinaka benchmark ng tinaas nila. But again, because kagabi nag-meeting kami is yun ang susundin magiging best practice ng lahat. Pero sir, hindi po yung initiative, hindi tayo makakakuha ng mga pulis na nagsusulit sa Kanye or anywhere. Yes, because sabi ko nga kanina, yung mga lugar na kung saan sila ngayon nagbibilit is one, ang consideration po dyan is because of the numbers of the personnel. We cannot really accommodate on a single place. Number two is the proximity of deployment. Ang tinitingnan po dyan yan is, tawag dyan is the strategic component or operational component ng pag-stay nila sa isang lugar. So kinakailangan andun sila para po mabilis yung respond natin. Well again, it is a sacrifice on the part of our policemen. Pero ito po yung mga consideration well and above doon sa personal naming mga conveniences. And that's the reason why andun sila
hindi makakomunikate dahil nga po sa at yung proximity of course and immediate response on a particular situation. Sa panig po namin is wala po kaming data sa mga ganong informasyon. Ang amin pong focus muna po ngayon is pangalagaan po muna ang safety and security ng ating mga bisita at ating mga kababayan. Ang suporta ay andyan naman po. At handa lang po tayong ang ating primary consideration po dyan, of course, the safety ng ating visitors and of course the public. Sir, hindi lang ng mga personnel sa PNP kasi may nagreklamo yung iba yung allowance nila para sa problema. Again, may I emphasize, there is no such thing as cash allowance. It is a meal package. Catering po. Lahat po ay provided ng catering. So walang cash allowance, it is a meal package. Siguro part na rin yan nung last experience natin sa Major sa Pope. Sinabi nga natin doon na nagkaroon ng miscommunication and therefore as a corrective measures we ensure that yung meals will be distributed in a package, same menu, pareho pong menu, para hindi po tayo magkaroon ng iba't ibang para sa ating mga tropa. At the same time, meron po sila mga catering. Yes, Cecil. Na-focus lang sa one, hindi ba na-articulate yun na during their preparation, hindi ko na-reported sa NHQ. So the NHQ can send the directive to other regions parang for the awareness ng ating mga tao. Cecil, inisyatibo yun ng, meron tayong standard, Cecil, ano? Ang napag-isipan doon, actually, is yung meal package. Meal package yung standard natin. Meal package, merong catering, yun ang initial. But again, sabi ko nga, as regard to personal necessities such as soap, toothbrush, other than that, shampoo, personal yun eh. But the regional directors and the staff, the officers of Region 1, kumbaga, nag-isip sila nag-level up sila. So, beyond doon sa normal na, kumbaga, standard is tinaas pa nila for the welfare nga ng deployment nila. Kaya nakita natin ito ngayon na this could be adopted in the next operation uli. Marami pa tayong operation. Probably ngayon, yung iba is i-adapt nila yon. Operation especially pagdating natin yun sa election. Sir, Jan. yung pangyayari po na yung mga pulis natin natutulong sa kapwa, dito lang po ito sa Pilipinas na nangyari o sa ibang pinagdausan po ng APEC? Kung meron po kayong parang na-observe nyo sa past venues ng APEC, yan din po nangyayari o dito lang talaga? Siguro dyan is dito lang, ako lang ay tagapagsalita po ng APEC ng dito sa ngayon sa Pilipinas. I cannot speak in behalf of other countries. Kung may nangyari man doon, it's sa kanila po yun. But again, situation really that we cannot avoid in a particular event like this. This is a massive preparation composed of so many agencies concerned. Kaya nga, ang sabi nga is one, it is a partnership of cooperation with everyone. Sa ating mga kababayan, yung mga na-experience nilang topic, humingi po kami ng paumanhin. Sakripisyo sa kanila, sakripisyo sa mga law enforcers, sa membro po ng Security Task Force. I think, lahat na po tayo siguro kasama dito. Sabi ko nga kahapon, we should unite as one nation. May kanya-kanya po tayong contribution po dito, sacrifice ng ating mga kasama dun sa Security Task Force. And in this simple way na ginagawa natin, though we are really trying to cope up with the standard na dapat maging convenience or comfortable ang ating mga tauhan, subalit may mga sitwasyon na in a way is nakaka-experience po tayo ng inconvenience. Sir, meron ba kayo monitoring mga nagrarally at gaano na po karami mga nagsagawa? May mga nagrarally,
Actually, kahapon meron. But again, as to the numbers, wala po akong specific na data na ibibigay sa inyo. Ang amin lang pong masasabi palagi is that ang Philippine principle of maximum tolerance, at the same time, yung ating panuntunan na ginagalang yung malayang pamamahayag. Maraming salamat. Binibigay ko po sa inyo si General Gunakaw para po sa updates ng traffic. Bok. Question kagad. Questions? Wait. Yes. Hindi, i-ano ka lang. Unang-una, gusto ko lang i-update muna kayo kung ano yung mga rota natin ngayon. Unang-una po, nagsimula kaninang 7:30 ng umaga, yung ating road going to Ross Boulevard ay technically closed dahil lahat po ng traffic doon ay stop. So walang gumagalaw na sasakyan doon ng 7:30 ng umaga dahil dumating na po yung mga EPIC leaders natin. Ang security protocol natin, pag dumaan po ang EPIC delegates natin, lahat po ng traffic ay stop at wala po dapat makakasalubong o makakabay na sasakyan sa kalye. So nagsimula tayo ng 7:30 at tuloy-tuloy po ito every 30 minutes or within 45 minutes mayroon po tayong parating na EPIC leaders at halos lahat po tigil ang trapiko dyan. So itong partes ng NAIA Road hanggang Ross Boulevard hanggang 1 o'clock po ng hapon yan. So you expect na dito sa kabilang panig sa Islex, yung mga meron po tayong EPIC leaders na kung saan sa Makati area po nakabilet. So magsimula po ng 11:25 mamaya 11:25 ay technically po yung north south ng Islex highway na technically closed po yun. So, pina-open pa namin yung U-turn slot dito sa ilalim ng Buendia para i-take nila yung Buendia and then to Kalayaan and then to C5. So, C5 pa rin po ang bagsak natin papunta sa south. Yung kahabaan po ng Ayala Boulevard hanggang sa extension, mamayang lahat ng traffic. Kahit may EPIC lane tayo, stop pa rin ho ang traffic. So basically, technically, stop din or close din itong EDSA natin. From EDSA extension up to Ayala Boulevard. Yun po yung magiging sistema. Yun po magiging makikita ninyo na tema ng traffic situation natin mula ng umaga hanggang hapon. Yung northbound, hanggang alas 8 ng gabi po yan. Technically, hanggang alas 8 ng gabi, tuloy-tuloy po yun, stop. So, kung ang intention ng mga ating mamamayan, manggagaling po dito sa EDSA extension, hahanap na ko kayo ng alternatibong daan dahil hindi po kayo makakatagos doon sa EDSA dahil technically closed po yan, punta ng norte. Ngayon po, may mga nagte-text sa akin kung paano sila makakapunta ng terminal. Sabi ko, hanggang po ng hapon ay close. Pero pagdating ng alauna ng hapon, pwede kayo mag-take ng Osmeña
Avenue, Espanya Boulevard, or South Super Expressway. And then you take left doon sa tramo flyover para after 1 hour po yan, pwede pong dumaan ang ating mga motorista. Tomorrow situation, yung airport road, magbabago ng konti na lang po ang closure niyan, konti na lang po ang stoppage ng traffic natin dahil by tomorrow, mga dalawang kandidato na lang po ang parating. So, yung ibang rota po natin, maapektuhan, particularly to EDSA. Dahil from time to time po, meron po tayong programa dito sa Shangri-La at doon po pupunta yung mga APEC leaders natin. So, itong kahabaan ng EDSA mula Rojas Boulevard or EDSA Extension hanggang doon sa Ayala ay apektado po. Technically, close po yan these following days. Hanggang 20 po yan. Ano nangyari kahapon, sir? Na-anticipate po ba yung ganun na nga po, matagal na po natin ina-announce na apektado po yung mga kalye na yan. Atong mga kababayan natin nagbaka sakali. Baka hindi totoo yung sinasabi natin. So dumaan pa rin doon. Doon inabot sila ng traffic. Hindi sila naniwala doon sa ating advisory kaya na inabot sila ng traffic. Pero just the same, yung po natin gumawa ng paraan para makalusot po lahat. Pero nagkabuhol-buhol po yung traffic kaya mabagal ang pagpaluwag natin ng daloy ng traffic. Meron po ngayon na yung mga MMDA natin, sila po ang nag-prepare ng alternate na route. So lahat po ng MMDA ay meron sila, may utos sa kanila na just in case na may maligaw na motorista, ituturo po yung mga alternate na rota. So lahat po yan, may baon na silang alternate na rota as per instruction ng MMDA Attorney Carlos. So, sapat ba yung mga tao yun, lahat ng APEC lanes? Kasi talaga Kanya po, gaya po ng traffic management natin. Halos kung saan po yung mga intersections, yan po yung mga nakapwesto yung mga traffic management natin, mga highway patrols natin. Yung mga ibang partes ng ating mga route security po yun. So, mga police doon, kaya lang po medyo laktaw. So nagkaroon po kami ng corrective measures in such a way na maiwasan na yung ginagawa kagabi na yung mga motor, lalo na nagmamotor po yung mga barikada para makadaan po sila. No. So, yun doon pa rin po yung yung APEC lane natin hanggang Shaw Boulevard, hindi po gagalawin yun. Yung one lane as is po yun. Meron kasi biglang mga movements ang ating mga APEC leaders. Gaya na nangyari kagabi, pagdating ng Colombian President, may nag-invite sa kanya na mag-dinner sa Cubao. Hindi po kasama sa... So, at least po, meron na tayong contingency planning doon na kaya po yung APEC route natin, APEC lane natin hanggang Shaw Boulevard ay hindi natin ginalaw yan. Kahit umalis po kahit po nag-transfer yung Russian delegates natin. So, hindi natin ginalaw yan. Kaya konti na lang po yung paghatak na highway patrol hanggang sa Cubao po. Sir, may coordination po ba tayo sa mga bus operators? Kasi understand na yung ilan sa mga pasahero kahapon na reklamo sa mga drivers, conductors, kung bakit pa may bumiyahe kayo. Alam niyo pala na hanggang dito lang sa Bacoor o hanggang Coastal Road lang. May coordination po ba yung mga bus operators sa ating committee? May coordination po yan. Actually, meron tayong technical working group. Patay sa technical working group on EDSA traffic management.
kasama na po yan sa announcements natin na every Wednesday din ay may meeting kami. So pinaabisuhan na ang LTFRB at nabanggit ko na rin nung nagkaroon po kami ng meeting doon sa Green Hills ng mga Provincial Bus Operators Association, in-announce ko na po na itong APEC week na to, pagsabihan yung mga bus na bumabiyahe sa mga certain routes ay mag-iiba na po ng rota dahil apektado po sila, at sabihan yung mga pasahero na hanggat maaari wag na pong i-take yung mga rota na yon dahil magko-close po yung mga daan. Sir, napagit mo na kanina na may pa-explain ko lang. Sabi mo nga, may impact lane pero sinasara pa rin yung ibang lanes. Bakit mo nagkakagat? Yung meron tayong tinatawag na security protocol, no? Ang mga presidente natin, just like our own president, pag dumaan po ang president, tigil po ang traffic. Pero yung security protocol ng ibang bansa natin, ang security protocol natin, pag dumaan ang kanilang leader, bawal ang may makasabay na sasakyan, bawal ang may makasalubong na sasakyan. In fact, yung MRT po natin ay pinapatigil pag dumaan po. Lalo na yung mga delegado ng mga ibang bansa, lalo na yung Russia, US, in other countries. Hindi po gagalaw yung MRT, wala po makasabay na sakyan, wala po makasalubong, tigil po ang buong mundo ng Pilipinas. Sir, nabanggit ko na yan ang daming closure. Sa legend mo ba, hindi mo ba nirecommenda Julian. sa Technical Working Group or sa National Organizing Committee na pag-ihalin na lang natin kasi na papasok ang mga tao, saan sila dadaan? Meron pong recommendation, pero it's up to the leaders. It's up to the corporate managers. It's up to the presidents kung tutugunan nila o hindi yung request. Kasi sabi nga natin, it is expected na magkakaroon ng monstrous traffic during APEC week. So it is advisable na pwede nyo i-declare na holiday. Pero yung government po, tumugon dun sa declaration ng holiday, pero itong mga private entities natin, kasi may mga tinatarget yata sila accomplishments, so basically hindi sila nag-give in. So we're not expecting any change po sa magiging lagay ng traffic ngayon as compared to hapon at ito holiday? Wala pa tayong expect na changes. Ang sabi ko, from Monday to Friday, you expect this kind of traffic. Whether kukunti ang sasakyan, whether marami ang sasakyan, ganyan po rin ang takbo na trapiko sa atin. Pero despite sir the parang instruction sa MPBA na in-assist lahat na nawawalang mga motorista kahapon, kasi basically, parang sabi natin, hindi alam ng mga MPBA sa direct, kaya gano'n ng parang road blockade dun sa area. Ngayon sir, the MPBA knows na sila yung mag-guide, hindi pa rin makikisa ang traffic. Kasi nagkaabot-abutan na yung mga sasakyan eventually, no? Say for example, yung manggagaling na Cavite. So, hirap na tanggapin ng ating mamamayan na mag-divert sila, na malayo ang babiyahe nila. So, pinipilit pa rin lang tumuloy. Yun ang nakikita namin, kaya marami pa rin sasakyan na nandiyan sa coastal. Ganon din po yung mga sasakyan natin na galing ng Islex at saka palabas ng Metro Manila, pinipilit pa rin nila yung gusto nila. Dumaan sila dun sa lugar na meron ng abiso na mahirap at magkakaroon ng traffic. Meron po tayong mga alternate na rota. Doon sa alternate na rota ay merong mga public utility vehicles. Sabi nga kanina, sir, hindi ba kayo magpo-provide ng buses? Hindi ho kami magpo-provide ng buses kasi basically yung dadaanan ng buses ay sarado. So, meron tayong alternate na rota na nandun po yung mga public utility vehicles at doon po sila makakasakay. Pag magpo-provide pa kami ng bus doon, dagdag po ng trapiko yung bus nilalagay natin pag nagkataon. So, we saw to it na yung alternate na rota natin ay may public utility vehicles na masasakyan ng ating commuters para hindi sila kasi dagdag trapiko din po yung ano. Maiksi po naman yung lalakarin. Gaya coastal, maiksi lang po yung lalakarin papunta doon sa FB Harrison kung dadaan. Thank you. Yes, we have also with us Colonel Padilla. Ikaw ba, Aya? Isang paalala lang
yung ating no-fly zone at no-sail zone na ay malapit na pong ipatupad. Simula po bukas, meron po mga oras ngayong araw na to na maapektuhan po ang airlines natin. At lahat po ng abiso na to ay naipagbigay alam na sa lahat ng mga airlines at saka sa lahat ng mga ibang kumpanya na may-ari ng eroplano. Ganun din po, minomonitor din natin lahat ng ating mga paliparan sa karatig lugar ng Maynila para ho sa enforcement, lalo na po bukas at sa susunod na araw. Kasi yun po ang kabuuan ng ating magiging summit. So, ito lang po ay paalala sa mga kinaukulan na seryosohin po natin ang no-fly zone at saka no-sail zone kasi po ay patutupad po talaga ang enforcement nito dahil sa requirements natin for the security of our delegates. Halos buong portion po sa harap ng Manila Bay ay no-sail zone at pinapagbigay alam na po lalo na po sa mga kapatid natin dyan na naglalayag upang mga isda, lalo na po yung may mga communities tayo dyan sa coastal villages. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga local authorities, lalo na yung mga barangay captain na siyang nakakaalam ng ating mga abiso na yan at kung sana nating susuwayin. Ang ating Philippine Coast Guard, ang ating Philippine Navy at iba pang maritime agencies na tumutulong ay siyang lalayag sa mga lugar na to upang ipagpatupad yung no-sail zone. Sa no-fly zone naman, ang Hukbong Himpapawid at ang mga air assets po ng Philippine Navy ang siyang nakatalaga upang pangalagaan ito. May continuous monitoring po, tulong-tulong sa mga kagamitan ng ATO, ng TAAP at ng Philippine Air Force, pati na po ng Philippine Navy. So, yun lang po. May iba pong bansang tumutulong din, pero kabuuan ng ating preparasyon ay sa atin lamang at hindi po talagang significant yung mga iba. Sure, they're allowed to fly. Kasi may mga nakita po na passports na mga hospitals. May mga, hindi po sa kabuuan po ng ating summit, wala po talagang palili pa rin, maski sino man. So, because the summit will be held in a particular area na lahat naman sila nandun at lahat ng requirements na pagbigyan na. So, wala po talagang exemption. Sir, ano yun? May air patrol o kapag may lumipad lang, intercept? Ang no-fly zone po ay talagang no-fly zone hanggang sa certain flight level. Wala pong lilipad dyan. At ito po, naalala ko po, nais ko lang pong ipagbigay alam at sa tulong po ninyo, batid po natin sa lahat ng mga miyembro ng ating communities na lalo na yung may mga gadgets dyan na mga drones. Maski drones po, pinagbabawal. At pag kayo po ay nahulihan na nagpapalitan ng drones, ito ay labag sa batas dahil mismo ang CAAP po ng abiso na kailangan humihingi po kayo ng permiso sa kanila bago nyo ito i-operate. At dapat hindi ko papunta dito sa atin. So, kung lang permiso, dapat sinecure nyo. So, sa period ng no-fly zone, may exclusion area tayo na 40 miles. Nautical So, yun po ang pinaka-extreme measure natin. Tapos may mga air patrols po tayo sa paligid ng So, yung kung yun yung tinatanong nyo, meron po sa labas
zone. Kasama po kami sa no-fly zone. Armed Forces, ng Philippine National Police, no, anumang ihayag na may aeroplano, hindi dapat papasok sa no-fly zone. Anyone, I will say anyone. Pero sa labas po, meron tayong gagawing combat air patrols. Ayan po ay nasa labas ng no-fly zone. So, may mga monitor, mga airborne assets na po tayo, makareact tayo. May mga no-fly zone tayo at saka no-sail zone. So, kung gusto niyo pong malaman yung mga particular na corridors ng oras na yon, sa araw na yon, I would refer you to the CAAP website or the AO or the notice to airmen that have been sent out, and for the no-sail zone sa mga pronouncement po ng Marina at saka ng Coast Guard. Iya, kaya halos buong sentro ng Old Manila, yung tradition na po natin na nagsisimula sa may isang nautical mile sa 1 kilometro. So, so doon po nyo maririnig na may lumilipad na aeroplano, helicopter, at wag po kayong maaabala. At yun po ay parte ng ating security preparations. Tanong po huli kung meron pa ba tayong nakikita na katulad ng Paris na senaryo na monitor na mga seryosong banta na dapat kanselahin ang ating pagdaos ng APEC Summit. So, patuloy pa po rin yung monitoring na yan, lalo na po yung mga ginagawa ng National Intelligence Fusion Center. At hanggang sa ngayon, maganda po ang mga nakikita nating senyales at yung mga banta po na sinasabi nyo ay hindi pa rin po lumalabas. So, bagamat ganun pa man din po ang ating nakikita, hindi po tayo nagbababa ng ating alert level. Maximize po ang ating monitoring at patuloy po ang pagkakaroon ng tinatawag na joint presence sa mga lugar na pinakailangan pinakikita natin ang ating pagbabantay. Sorry, clarify ko lang. Yung numbers po na nilabas na pwede rin mag-trace doon regarding sa situation natin. Yes, pwede, because concerned na
concerned na units. But again, ang sabi nga namin is that siguro sa panahon ngayon is ini-expect na talaga natin na magkakaroon ng ganitong sitwasyon. We have been telling the public since then, I think bago pa naman nagsimulang event na to, is nag-advise na po tayo na expect inconvenience, especially sa traffic. Siguro dapat na sa panahon na ngayon is kumbaga accepted na natin na talagang magkakaroon ng traffic. Ang amin lang po nga dyan palagi pong hinihiling is kami po ay humingi ng paumanhin po. Definitely, sa close down po ng mga roads na to is magkakaroon po ng traffic congestion po. Again, on behalf of the officers, all the involved in this security activities, kami po ay humihingi ng paunawa at paumahinin po sa mga abala na nararanasan po ng ating mga kababayan. Of course, yung mga sakripisyo din po na ginagawa po ng ating gobyerno at yung mga kasamahan natin sa Apex Security Task Force. Meron po tayong nakalaan na task group po dyan, ang task group anti-criminality. Sila po ang in charge po dun sa normal functions natin, yung mandate natin sa crime prevention and crime solution that should address these problems. Yung deployment po natin ng kapulisan dito sa APEC should not compromise the normal functions of the Philippine National Police, and that is crime prevention and crime solution. Kung meron po kayong mga ganong problema, pwede nyo rin po itong ipadala dito so that we can also relate that to the concerned task group to address it. But again, ang hiling lang po namin, sana po, yung mga complaint na ipapadala nyo po sa amin is valid complaints. Sa panahong ito po ay dapat po siguro ay maging maayos lang po tayo dahil ang lahat po at karamihan ng puwersa po ng ating mga security forces is focus sa security operations, at the same time sa anti-criminality campaign. Again, yung po ang hiling natin na sa panahong ito is siguro each and every one of us should contribute a little sacrifice for our country. Magandang umaga po sa inyo lahat. Diyan, makabigla ka lang. Nagkaroon po ng critic or assessment meeting. Sir, ano yung napag-usapan doon? Ano yung napuna? John, again, this is our operational matters that is internal in nature that we, of course, kung ano man ang meron kami na pag-usapan palagi pagkatapos ng operation is internal on us. Pero sir, Thursday so far kahapon, narinig naman ang PNP ang expectation dun sa planning at saka wala namang sobrang away from what is expected. Ang ginagawa natin sa critic is level up. Kung kailangan i-improve pa natin yung sustained na naayos na natin, napansin natin is itaas pa natin yung degree ng improvement. Kasi ang attainment nga natin dito is zero incident. So therefore, kung ito yung maayos tayo rito, itaas pa natin hanggang pataas ng pataas hanggang makuha natin yung ating objective, and that is zero incident. Last question, kung kahapon ba walang related incident that should be cause for alarm for any? So far, if we will, in relation to dun sa APEC activities natin, may mga dumating tayo mga bisita, konting adjustments lang sa ating mga security na measures na pinapagawa natin. May napapansin lang dun sa mga road security, but again, necessary corrections will already made immediately. Sabi ni Secretary Intervention, para yung kahapon daw, game 1 ng NBA Finals. So ano yung technically na tayo, may upper hand ba tayo kahapon? Yes, sa kahapon, yes. Actually, based on monitoring natin is lamang tayo. Panalo kami. Ang security po, well, sabi nga, siguro sa, may emphasis again, siguro sa panahon nga ngayon is, sabi nga is, ang traffic na foresee na natin noon pa yan eh.
that is the reason why we have been advising our people every day. Please expect this kind of things. We have been informing you for the past days already. Again, we ask for your indulgence. Pasensya na po kung meron mong inconvenience. Pero yung konti nyong sakripisyo is yun po ang contribution nyo sa malaking event na ito. Kung kayo po ay naglakad magmula po ng Pasay hanggang Cavite, yun po ang contribution nyo bilang isang Pilipino na maglakad para po maging maayos po ang APEC 2015 na dinaos po sa ating bansa. Jerd. Sir, yung brilliant ba ng mga police kasama sa budget na inalawag ng gobyerno? Kasama din yun, Jerd, na kinonsider. Yung iba kasi is binabayaran. Yung iba naman dyan is government installation. Kung government, it could be minor in the sense, but meron din namang kinuha ng mga private. Sir, naglabas ba ng pera yung PNP? Meron tayong pondo nito, Jergs. Lahat ng activities, operational, logistical, administrative, meron po yun. Kaya nga lang, sabi ko nga kanina, is hindi naman namin maihayag ngayon, considering na nasa operational matters muna tayo, Jergs, ngayon. Yes. Yes. Sir, what's the credibility of the alleged ISIS video committed? Now that you asked it, ang pakiusap nga namin sa mga lumalabas sa social media at saka mga video tungkol sa mga grupo na to, wag nating pagtuunan ng pansin at wag nating i-dignify. Dahil tulad nga ng paulit-ulit namin ipinapaalala sa ating mga kababayan, karamihan ng ating mga kapatid na Muslim at na nasa Mindanao, sila na mismo nagsasabi na ang tinuturo ng mga grupong to ay labag sa Quran. At hindi yun ang tunay na gawain ng isang Muslim. Kaya bilang bibigay sa mga nagsasabi ng mga kapatid nating Muslim na hindi yun ang tamang gawain, tulungan natin sila na wag palaganapin itong mga kinakalat ng mga grupong ito. So our appeal to the public is once you see all these videos, please don't distribute them. Huwag nyo na pong ipapasa. I-delete nyo na po sa mga computer nyo. Yun po ang tulong-tulong nating pwedeng gawin para sa ating bansa at para sa ating mga kapatid na Muslim na nilalabanan yung mga maliliit na grupong ito na nag-ahasik ng kaguluhan. At sa pamamagitan yan, yung ating sinatawag na collective responsibility for security ay mapapatupad natin. Dahil hindi naman ho, ang security task force lang po ng APEC ang may responsibilidad sa security. Maski na po pagkatapos ng event na to, kailangan pa nga rin natin paglagaan ang seguridad ng ating bansa. At bilang isang miyembro ng ating bansang Pilipinas, lahat po tayo kailangan mag-contribute. Ang contribution po natin ay karagdagang pagmamasid, pakikipagbigay ng kooperasyon sa mga otoridad, at hindi paglaganap ng mga idea na nanggagaling po sa mga grupong ito. So meaning, are we downplaying this video? As I mentioned and as I briefed you earlier, although we are appealing to everyone and to the public not to dignify this at huwag pansinin, ang inyo pong mga security forces, hindi po ito pinagsasantabi. Responsibilidad po ng ating pamahalaan, ng ating National Intelligence Fusion Center, na ipagpatuloy ang pagmamonitor at pagtitingin sa mga grupo na to upang kung may talagang tunay na banta na manggagaling sa kanila, mapaghandaan natin ito at maiwasan. So, we appeal to you not to distribute it and to make and to dignify it, but then again, government is not putting down its responsibility of completely following and monitoring. We are doing that. And even without you knowing, that's why you can sleep soundly at night, especially here. At hindi kayo titinag ng anumang kaguluhan dahil may mga dedicated professionals po tayo na ginagawa yung kanilang trabaho. So sir, sinasabihan lang nila yung hiring taxes na at the same time, meron tayong APEC activity kasi. Opo. Kung ating susundin, fashion statement dyan, kung ano ang uso, yun ang sasabayan nila. Capable ba yung pagkakilala ng ISIS sa kanilang mga
As we mentioned, based on our assessment, the problem is too far from the values and ideals of our own Muslim communities. They are not congruent. They are not the same. Malayo. Kaya sinasabi natin, their presence is very small and the possibilities are very remote. Your initial reactions to Again. Ayan na. Kaya nga katulad ng sinabi ni General Mayor kahapon, yung mga video na to, patuloy ang authentication at validation. At hindi pa nga namin nakukuha yung cyber forensics na tinatawag, yung validation dyan. Kaya kung may mga nausong dub smash, maaaring ganun din yung mga nangyayari ngayon na sumasabay sa uso tulad ng sinabi ko. That's why we mentioned that your security authorities, although we have a leaning to disregarding this, we don't disregard it at all. We take this seriously and we are continuously monitoring to validate, authenticate, verify, and check if this information that have been coming out have a real basis of concern. Sir, saan na po natutulog ang mga sundalo? Bakit parang malaya ang relate sa kanila? Yung tungkol na mga sundalo, hindi niyo po nakikita eh. Nandyan po kami sa mga paligid at kami po ang nasa outer periphery ng secured areas. Ang aming po mga sundalo ay sa kanyang mga himpilan. Ang mga nakadeploy naman po ay may kanya-kanyang mga billeting arrangements. Huwag niyo po problemahin ng mga sundalo. Sanay po kami sa tulog kung saan at kagandahan dyan, hindi niyo po napapansin na nandyan na kami sa tabi. Pero in the coming days, we were informed that we need to increase our visibility and joint patrols. So you will see more of our soldiers, more of our policemen, more of our uniformed services securing your communities and your services. Wala naman po kaming problema sa moral ng ating mga kasundaluhan. Ayan po ang pinakabilin-bilinan ng ating hepe, si Chief of Staff, si General Eriberi, na itong mga bagay na ito, logistics to. Kung maayos ang logistics natin sa ating kasundaluhan, maayos natin ma-perform ang ating mission. So we are seriously looking into this and we have prepared for this even before, and government has allotted the appropriate resources for our soldiers, our sailors, our marines, and our ilang AFP personnel yung inalam natin na sumama sa regular na pagkakataon? lahat po na nakatalagang units na naka-attach po sa ating tinatawag na JTF NCR o Joint Task Force NCR ay kabilang po dito sa mga visibility patrols. Hindi ko lang po may babanggit ang numero ng mga tauhan natin dahil operational detail na po ito. Thank you. Ayun na anak. Pinapacheck na natin yan. Actually, dalawa na kayo na tumawag sa akin yan. Again, concern din natin, of course, not only nga yung security, but also the welfare of our people. And that is the reason why we're checking on it. Kung meron mga lapses na ginawa yung ating mga kababayan, mga kapulisan doon na naka-assign. We'll get the statement siguro ng mga tao doon at yung concern doon. I think nakita ko rin yung may patsa niya kasi steel yun steel, di ba? So QCPD ron, chine-check namin dahil nirelay ko na yung kahapon actually, and sabi nga nung aming kaklase din na in charge doon sa communication is that still yung photos, and tine-check pa yun kung saan talaga, kung sino yung involved doon, so that we can really inform the public what really happened on that particular situation. And again, sabi ko nga is hindi lang naman kami concerned sa security, but also not only of course yung mga bisita, but also yung mga
kababayan din natin, of course. Concerned po tayo dito sa welfare natin lahat. Situation, what if tomorrow may mga napulit? Are the police officers authorized to leave the post just to assist? Sabi mo, may mga ambulances na nakakalat. Baka it's unclear for these people kung ano gagawin nila, di ba? Yung task nila is to guard the area. Pero parang kung iwanan nila yun, to assist another people in need. So, hindi yata clear sa kanila. That's the reason why we're trying to check on it because, of course, ang sa mission naman ng isang law enforcers is that to save lives and properties. And the primordial concern of a law enforcer is, of course, ang buhay ng tao. Kaya titingnan muna natin kung ano yung mga reasons nila. We'll let them explain why it happened. I think it's better for them to check really what really happened on that particular situation. Basic po sa kapulisan, ang una-una is to save lives. Kaya nga andun tayo to serve and protect. But again, so as to be aware or knowledgeable dun sa nangyari, to give also a chance to those policemen kung bakit gano'n na nangyari, then we'll have to examine it with you, of course, giving a chance also to those on the field, thinking that they're performing their duties to secure, and of course, pakinggan natin yung side. We should also listen to their side so that as always is ang ating sa mga areas naman kasi, Cecil, is meron naman. Kaya nga yung Joint Task Force is composed of 20 agencies. We have deployed already ambulances, Department of Health ang in charge po dyan. So in any incident na mangyayari is, of course, meron tayong reaction. Meron tayong responding gagawin. Kaya nga may kanya-kanyang assignment or toka lahat because meron sa anti-criminality, the normal functions that we have, may nakafocus din of course doon sa ng ating mga bisita. Kumbaga, lahat ng roles namin is delineated already and each should do what we designate sa side ng isang police kung ano po talaga ang nangyari doon. Yes, iyan. Yun nga ang purpose noon. Sabi nga namin, statement namin dyan, we should also not compromise the normal function or the security of our people also. Kaya nga may tinatawag tayong task group on anti-criminality because some areas, of course, some police personnel, especially in CRPO, are committed doon sa IPEC. But again, a portion of which is also performing the duties. Meron din po mga police na naka-assign doon. Kaya nga naka-full alert status kami to ensure yung mga police is at any time can be called and anytime andyan sila sa kanilang istasyon, yung mga duties nila is extended. And that's the very essence of the placement of all units in full alert status. Yes, Rafi. Yung implementation ng no-fly anong oras tomorrow? Yung may particular corridors hindi siya tuloy-tuloy. So kung ang oras ng pagdarausan ng ating mga main events ang pinag-uusapan, yun po yung window. So yung time na bago magsimula at an hour siguro after, yun ang mga enforcement. So I'll get back to you with the specific answers if you wish to get the exact time. But just then again, if you have access to internet, these are available at the CAAP ATO website, IPEC 2015 page, traffic, MMDA website, at iba pang Google websites na kung saan nakalink sa atin. Okay, thank you. Magandang umaga po. Salamat sa inyong pagpunta sa center ng STF. Ganun din po. Same love. Same.